camping. Isa sa pinaka hindi ko magets dati kung bakit ginagawa ng iba. Kasi kung tutuusin, bakit ka ba biyahe ng pagkalayo-layo para magpahinga kung pwede mo naman gawin sa kwarto mo, 'di ba? May aircon, may internet, walang pagod. Pero nung sinubukan ko na 'tong gawin, doon ko sila naintindihan. Yung pakiramdam na mahanap mo yung kapayapaan ng utak na matagal mo nang hindi nararamdaman. Yung tipong mare-refresh ka sa lahat ng pagod mo sa buhay. Kasama na din pati ng isip mo. Kaya naman, para ma-relax kayo ng konti, hayaan yung isama namin kayo sa road trip namin itong nakaraan sa isa sa pinakasikat na campsite ngayon sa Norsagaray, Bulacan. Ang Triple P. 9 AM na nung magsimula kami magbiyahe mula Mariveles, Bataan papuntang Bulacan. Ayon kay Google, mga 4 to 5 hours daw yung biyahe. Huwag lang sanang abutin ng traffic sa Pampanga. So, kung walang ganang traffic, mga alas 2 or alas 3 siguro nasa campsite na tayo. Medyo kabado si Krisma kasi hindi pa kami bumabiyahe ng ganito kalayo. Kaya pinipilit kong iparamdam sa kanya na walang dapat ipag-alala na makakarating kami ng ligtas. .30 nung marating namin yung boundary ng Bataan at Pampanga. Maganda to kasi on schedule pa din kami since wala naman kaming masyadong nadaan ng traffic along the way. Meron man sigurong mga mangilan-ngilang pagbagal pero since nakamotor kami, alam mo yun, madali lang sumingit-singit para makausad. Dance for me, easy tiger, easy, let your hair down. Come closer, let me see all your million faces and all your million mistakes. Eksaktong 1 PM naman nung marating namin yung tulay na nagdudugtong sa Pampanga at Bulacan. Dito kami naka-encounter ng konting pagbabagal dahil sa mga truck na papunta ng quarry site ng Bulacan. Well, makitid yung daan, kaya gustuhin mo namin mahihirapan kami mag-overtake, lalo na may ibang truck din na makakasalubong. So, nag-decide kami na i-enjoy na lang yung lugar. Well, imagine, sariwa yung hangin, malawak yung bukirin na makikita na napakaraming puno, and kilala ang Bulacan sa napakaraming lumang structure. Kasama na rito yung simbahan, mga establishment, and mga landmarks. So, in-enjoy na lang namin.
Sa wakas, pagkatapos ng napakahabang biyahe, narating din namin yung barangay na nakakasakop sa Triple P, ang Barangay Baraka. Nakaka-excite kasi senyales ito na malapit na kami dun sa area. Nga pala, pagpasok sa barangay na to, asahan nyo yung sunod-sunod na bako-bakong daan. Habang palapit ka kasi ng palapit sa campsite, pahirap naman ng pahirap yung daan. Well, isa siguro ito sa kailangang pagtuunan ng lokal na pamahalaan para makainganyo sila ng mga turista. I look in the mirror, who's looking back at me? I don't know what. Yes po. Good afternoon din. Ilan po kayo, ma'am? 3:40 kami. Mga ilan ba kayo dadaan na? Per motor na lang doon, 10 pesos. Private property po kasi nakali ko ng lupa. Bukod sa baku-bakong daan, kailangan nyo rin paghandaan yung ilang checkpoint na madadaanan nyo kasi bukod dun sa environmental fee na sinisingil na barangay, nabanggit ni Manong na madami pa kaming madadaan ng private property. And yung mga private property na yun, inaniningil din ng checkpoint fee. Siguro mga 4 o 5 checkpoint yung nadaanan namin and around 10 pesos to 20 pesos per head yung babayaran. So, maghanda na rin tayo para hindi tayo mabigla. Samantala, habang papalapit kami ng papalapit sa campsite, lalo namang humihirap yung daan. May mga part na lubak pero madalas matutulis na bato yung susuungin mo. Medyo delikado ito kasi pabulusok yung daan at konting pagkakamali mo lang at pwede kang madisgrasya. Kaya naman, nagpasya na lang si Chris mo na bumaba na lang at maglakad para maiwasan naman yung aksidente. But I'll get over you, and it's not like I'm gonna hate you. It's what it is, nothing left that we could do. Even though it hurts right now, we will make it through. I'll get over you. I'll get over you. Sa wakas, pagkatapos ng halos 6 na oras na biyahe mula Mariveles, Bataan, narating din namin yung Triple P. Madaming tao pagdating namin. Well, weekend kasi, kaya asahan na maraming nagpabook. Pero, ganun pa man, sulit pa din mag-relax dahil organize halos lahat. Malawak yung parking lot, walang problema sa tubig, may malinis na comfort room, at higit sa lahat, ito yung pinakagusto ko. Meron tindahan na mabibili lahat ng kailangan mo. Aaminin ko, isa ito sa pinaka-pinoproblema ko nung papunta pa lang kami kasi sobrang layo na namin. And kung may kailangan kang bilhin, napakalayo ng tindahan sa taas. Kaya sobrang happy ko kasi meron tindahan na mabibili ng mga kailangan. May mga kasama pala kami sa camping na ito. Mga office mates ko sila galing Manila. Dito lang kami nagkita-kita since galing kami ng North and magagaling sila ng Manila. Just a minute, been looking for some help just to find myself. Yeah, been losing my focus like 1,000 times before. Can't take this anymore.
'Cause I've been looking for something to change thoughts into motion. Been waiting way too long. Yeah, waiting just for somebody to love and to surround me and to handle my emotions. I was out waiting for something, and if I close my eyes, it's all been a waste of time. I was out driving every mile. For our accommodation nga pala, cabin yung pinili namin since wala pa kaming nabibiling tent nung time na mag-book kami. And that's 700 pesos per night. Bukod doon, kailangan mo magbayad ng entrance fee na 200 if mag-overnight kayo per head. At ayun, 20 pesos naman for the parking fee. So all in all, around 1,150 pesos yung binayaran namin. Syempre, mas makakamura kayo kung may sarili kayong tent. 300 pesos lang kasi yung bayad for tent pitching. Plus yung entrance fee nyo na 200 if mag-overnight kayo. And parking fee na 20 pesos kung naka-motorcycle and 50 pesos naman kung naka-kotse. So kung dalawa kayo, imagine nasa 650 pesos lang siya. Kumpara sa binayaran namin na halos 1,400. It's all been a waste of time. I was out driving every mile, and now if I rewind, it's all been a waste of time. Kamusta naman? Hindi masyado malayo. At kanya lang. Parang hindi obvious. Masaya ka ba sa mga pinagagawa natin? Uy, may chips na ba? Wala pa. Ano ka na bang naman tayo? Ano na? Hindi naman alis. Hindi alis ang mga yan. Oh, maubos yan dyan. Dito ka sa kabila. Ano yung pinaka-favorite mo dito? Dito tayo, mahal. Dito tayo. Ang triple P. Gitna. Saan? Naiihi ako. Ano? Lagi sa dulo? Ha? Hindi, mas dito na lang. Magkano ba yung card ganun? 1-3 yata eh. Ha? 1-3. Magkano yun? Ang sana dito na. Saan sila? Hindi ko alam. Ano ba? Alam ko lang sila? Hindi. Bumaba ka kanina rito, diba? Oo, hinahanap baka akala ko hindi kayo nandun sila. Tara, lakad tayo, man. Saan tingnan mo kung nasan sila? Tako sa kabila. Andun sila, diba? Ha? Kasama natin sila. Hindi. Di ba kinuha niyo yung gamit dito kanina? Baka nandito na. Somewhere. Ah, yun ata yung upuan. Inassemble na ba nila? Okay. Kamusta yung biyahe? Ano mo masasabi mo sa biyahe? Rocky Road. Ha? Rock and roll? Rocky Road. Pang lahi ng biyahe. Pero sulit naman. Diba? Maganda naman yung lugar. Kaso medyo madami sa in-expect. Anong madami? Yung tao? So, akala ko medyo secluded Di ba siya. mas madami, mas safe? Ito ka sa kabila. Baka malaglag ka eh. Siguro yun sa kanila kasi yung upuan natin blue. Nasaan? Ayun yung blue na upuan. Hindi, parehas dapat yun eh. Parehas blue. Oo nga, blue nga. Oo nga, no? Oo nga, baka yan yun. Baka yan yun. Hmm. Oo nga, yan nga. Ayun na yung bag mo. Oo. Hindi pa nila nilalagay sa atin. Ayun o, ayun na mesa mo. Oo. Hindi pa nila ina-assemble. Ay, hindi pa ba? Oo, sa kanya yan. Ayan sa kanila. Pero baka hindi natin sure kung yan talaga. Ayan yan. Ayan yan. Ah, medyo dito sa dulo. Ito yung isang tent ni ano. Ah, Kasi inulutuan mo. ganda ng tent nila po. May tent talaga siya. Oo. So, Ay, may duyan din siya sa part na yun. dun tayo magpaikot-ikot. Pero saan masiswimming dito? Ha?
Kasi tayo sa part na ito maganda. Ay, ikot na rito. Sure, pinandalumus mo dun lang sa part na. Ay, rito. So, masunog tayo. Tsaka hindi tayo kasi. Buti sana kung ano, pag ano to. I will get close to your heartache if you want open your door. I'm feeling kinda lost when your mind is hiding whatever that is choking your chest. I can see it in your eyes that you're shaking 'cause you're holding it back. Maybe you'll make up your mind now I'm here by your side. Triple P number 1. So let it all out of me. Let it all out of me. Oh, I will hold you in the dark, make you forget about what's wrong. Let it all out of me. It's kinda big time. On the top of the people, it's always bragging in the mind of everyone. If you want, open your door. If that's what you want, then baby, try to believe me when I say that you can tell me anything. This place is so cold right now. See it in your eyes like Can shaking. you see it? Maybe you'll make up your mind now I'm here by your side. So let it all out of me. Let it all out of me. Oh, I will hold you in the dark, make you forget about what's wrong. Let it all out of me. I can see it in your eyes that you're shaking 'cause you're holding it back. Maybe you'll make up your mind now I'm here. Ayun, maraming salamat sa pagsama sa isa na namang road trip namin ni Chris Ma'am. Sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, subscribe na kayo para updated kayo sa mga susunod na road trip natin. Again, ako si Bon at ito ang aking biyahe. Maraming salamat mga ka-road trip. Forget about what's wrong. Let it all out